So ito yung pinangako kong review sa sapatos na to, Anta G21 Pro, na pinakapaboritong sapatos ko ngayong pang training. Pero kahit na gustong-gusto ko siya pang training, pinag-iisipan ko pa rin kung gagamitin ko ba siya pang race. Well, for context, sa mga di nakakaalam, yung training ko, most of the time or 99% of the time, easy runs lang or zone 2 lang or low heart rate training lang. Now, hindi ko na i-detalye kung bakit ganun yung training ko, pero kung gusto nyong malaman, meron akong mga na-mention sa mga iilang videos ko na or previous videos ko. By the way, this is Anta G21 Pro first version na na-release back in 2022 pa. Yung pinakabago is yung 3 Pro. So, yung pinakaunang nagustuhan ko sa sapatos na to is yung looks niya. Siyempre, ito yung pinakaunang nakikita natin pagdating sa sapatos. Pero kahit na nagustuhan ko ang forma ng sapatos na to, may isang bagay na hindi ganun ka-attractive para sa akin. Ito yung kulay niya kasi madali siyang madumihan. Pero wala akong choice nung binili ko to kasi wala nang ibang kulay na available para sa size ko. Pangalawang nagustuhan ko sa sapatos na to is that after kong maisuot ito, ramdam ko talaga yung pagiging komportable niya at the same time yung pagiging stable at responsive niya. Itong toe box area niya, tamang-tama sa laki ng paa ko. Ang paa ko is around medium size or medium yung lapad. So ang size na pinili ko is size 11. Pero yung paa ko is size 10. So 1 inch bigger siya para sa paa ko. Para na rin magbigay siya ng room, yun nga, para sa toe box area. Pero yun nga lang, yung itong upper part niya, hindi ganun ka-breathable. Now, isa din sa mapapansin niya dito sa upper niya is that medyo makapal siya. Saka nagbibigay reinforcement itong mga overlays niya na TPU. Now, aside dito sa toe box area na sinabi kong komportable siya, itong fitting din ng upper niya maganda. Saka maganda yung wrap around niya sa paa ko. Para siyang merong reinforcement dito sa tongue area niya. Yung part na to, ito. Ewan ko lang kung kita ba sa camera. Hopefully makikita. Nagbibigay siya ng extra support dito sa upper part ng ating paa. So bali konektado siya. Itong kulay na parang orange, ito. Ito yon. Ito yung material na gamit nila na parang nagra-wrap around dito sa part na to. So maganda yung fitting at wrap around niya sa aking paa. Pagdating naman sa heel tab, saka sa heel collar, maganda din yung cushioning niya. Nakalimutan ko rin i-mention na itong tongue area niya, meron din siyang foam which provides comfort din. Yun nga, yung cushioning dito sa heel part niya, heel collar, saka heel tab, maganda din. Komportable. Tapos, pagdating naman dito sa heel counter area, meron siyang TPU support. Now, yung lockdown feel nito, napakaganda. Saka nakakatulong din itong extra eyelet niya na ginagamit ko. Hindi mo mararamdaman na parang matatanggal tong sapatos na to. Kahit na sabihin na natin na medyo binibilisan mo na yung takbo mo. By the way, ito yung insole niya. Ayan. Now, kung meron man sigurong biggest factor pagdating sa comfort, softness, responsiveness, saka stability ng sapatos na to is ito yung midsole niya. Tinatawag nila itong dual layer nitrogen technology. I guess ito yung nakatatak dito sa gilid or pinaikli nila nitro edge na lang. Bale itong upper part niya malambot, tapos itong lower part naman relatively matigas siya. So yun yung nagbibigay ng comfort saka responsiveness. Saka itong part na to, mapapansin nyo, itong nasa gilid na parang merong plastic, ito ay TPU. Bibigay ito ng support sa midfoot area. So itong part na to nakakatulong pagdating sa stability. Now aside dun sa nasabi ko na, mapapansin mo rin sa sapatos na to yung pagiging bouncy niya. Pag nagkakaroon or nagbibigay siya ng energy return, which is something na hinahanap ko talaga sa isang sapatos. Now sa pagkakaalam ko, ang heel to toe drop nito is 8mm. Now dito sa box niya nakasulat dito ang material is PU, TPU, saka carbon fiber. Kung makikita natin dito sa pinakagitna, meron siyang parang itim. I guess ito yung carbon fiber. So, binasa ko sa website nila or nakita ko, hindi siya plate, kundi tube. So, nakakatulong siya sa stability at propulsion. Now, isa rin sa nagustuhan ko sa sapatos na to is itong outsole niya. Makapit kasi siya, mapabasa man or tuyong daan. Tinatawag nila itong A-Grade Pro Dragon Scale na outsole. Now, pagdating naman sa durability, after 50 kilometers, mapapansin mo lang talagang pudpud niya is ito lang. Which is hindi naman talaga ganun ka-obvious. Now, I am hoping na talagang magtatagal itong sapatos na to. Malalaman natin yan in the future. So, i-update ko na lang siguro kayo kung talagang durable ba siya. Now, pagdating sa presyo naman, isa din yan sa nagustuhan ko sa sapatos na to. Kasi nakuha ko lang siya ng around 3,800 pesos. Pagkakaalam ko, this is around 5,900 pesos original price. Pero nung tiningnan ko ulit, binaba pa nila ng around 3,100 pesos. Now, na-mention ko kanina na ito yung first version, tapos meron ng second, saka third version. Itong line-up ng sapatos na to, ginawa talaga para sa long distance running. Saka yung priority ng Anta dito is that para mag-provide siya ng comfort, saka cushioning. Nasa tingin ko naman na ibibigay talaga ng sapatos na to yung comfort, yung stability, yung responsiveness. Now, kung meron man akong hindi nagustuhan sa sapatos na to, aside siguro sa na-mention ko kanina na
yung kulay niya, itong napili ko is madaling madumihan, is that itong sapatos na to may kabigatan or relatively mabigat siya kumpara sa ibang sapatos ko. Now for context, meron akong 5 sapatos ngayon. 3 sa sapatos na yon or 3 sa 5 sapatos na yon is around 300 grams and below. So yung pinakamagaan doon is yung X-Step Shaking na pinanglalaro ko, 225 grams lang or 220 grams lang kasi napudpud na. Now ito is around 335 grams. Mabigat siya compared sa ibang sapatos ko. Now to be fair, based on my experience, after ko siyang ma-break in, hindi ko naman talaga siya ramdam na mabigat. I guess nakakatulong din yung sinabi ko kanina, yung bouncy feel niya, yung energy return niya. Pero initially talaga, yung steps per minute ko or yung cadence ko, napansin ko na mas mababa siya kumpara sa ibang sapatos ko. I don't know kung related yan sa bigat ng sapatos na to. Pero yun nga, initially, yung cadence ko is around 160 to 164 lang nung ginamit ko siya. Pero after nang ma-break-in ko, bumalik naman siya sa normal na around 170 to 174. Sa mga easy runs ko lang. Bibilis pa yon kung bibilisan ko ng takbo. Pero, yun nga, yung mga training ko naman is easy runs lang, zone 2 lang. So, yun talaga yung usual ko, 170 to 174. Now, with all that being said, gaya ng sabi ko earlier, ito yung pinakapaborito kong sapatos na pang-training ngayon. Bukod kasi sa komportable siya, stable, saka mararamdaman mo talaga yung pagiging responsive niya. Pagkakaroon niya ng energy return or pagiging bouncy niya. Now, kung gagamitin ko ba siya sa upcoming race ko na 21 kilometers or half marathon, well, yan yung pinag-iisipan ko. Dahil nga, yung sinabi ko kanina, sa timbang niya. Kaya sana makatulong tong video na to sa mga nag-iisip bumili nitong G21 Pro by Anta.